Ang pagpapakasal ay isang sagradong paraan upang ipagbigkis ang dalawang taong nagmamahalan. Ngunit paano kung hindi sapat ang kasal upang panghawakan mo na kayo na hanggang dulo? Kilalang negosyante ang asawa ni Celine at maingay din sa publiko ang pangalan nito. Habang si Celine naman ay isang waitress sa isang kilala ding coffee shop na lihim na pinakasalan ni Rico dahil hindi dito boto ang mga magulang ni Rico. Ang nais kasi ng mga magulang ni Rico ay isang desenteng babae na may mataas na pinag-aralan ng mapapangasawa nito. Ngunit natural lamang na maakit si Rico kay Celine dahil sa napakagandang mukha ng dalaga. Ang lihim na kasal nila kahit paano ay iniintindi din ni Celine dahil sa pagmamahal kay Rico. Inintindi niya ang kalagayan nila, lalo at hindi naman siya pinapabayaan ni Rico. Inakala ni Celine magiging kakampi niya si Rico sa lahat ng bagay. Ngunit habang patagal ng patagal, ay dahan-dahan ding nagbabago ang trato sa kanya ng asawa. Matapos kasi ng 2 taon ay hindi pa din sila nabibiyayaan ng anak. Bagay na noon pa man ay pangarap na ni Rico. At siyang dahilan din kung bakit siya nag-asawa. Ngunit habang patagal ng patagal ang pagsasama ng dalawa, ay lalong nararamdaman ni Celine na mag-isa siya. Hanggang isang gabi ay kalalabas lang ni Celine sa banyo nang makita niya ang asawa na kadarating lamang. "Oh, nandyan ka na pala," ani Celine. Ngunit ang mata nito ay tumama kaagad sa pads na hawak niya dahil kadarating lamang ng buwan ng dalaw niya. "Meron ka na naman?" ani Rico sa kanya. Para bang nahiya si Celine kay Rico, kaya't wala siyang ibang nagawa kundi ang tumango. Nakasimangot na nahimik si Rico. "Honey, sorry," saad ni Celine. Ngunit hindi siya pinansin ng asawa. Parang kawawa si Celine, sinarili ang sama ng loob. Kinaumagahan ay masama pa din ang loob ni Celine na pumasok sa trabaho. Kaibigan niya ang may-ari ng coffee shop na pinapasukan niya. "Tsak na asawa mo na naman ang dahilan ng pagsimangot mo na yan," anito na kadarating lamang. "Nahihirapan ako sa sitwasyon ko," ani Celine. Wala pang tao noon sa coffee shop, kaya naman nakakapag-usap pa sila, maging ibang mga nagtatrabaho doon ay hindi pa rin dumarating. Si Celine at ang kaibigan niya ang palaging nauunang pumasok. Bakit kasi hindi ka nalang kasi umuwi muna sa inyo?" anang kaibigan ni Celine. "Alam mo naman na hindi kami okay ng pamilya ko, hindi ba?" ani Celine. "Tsaka, hindi naman si Rico ang problema kundi ako." Nagbuntong hininga si Celine. "Ang tagal-tagal na namin nag-aantay ng baby ni Rico, pero hindi pa din kami binibiyayaan." "Oh, bakit hindi ka magpa-check up?" "Ginawa ko na, pero palaging sinasabi na doktor sa akin na normal naman ang lahat, na healthy ako." "Oh, bakit hindi si Rico ang ipa-check up mo?" "Busy siya sa trabaho. Bukod dun ay wala naman daw silang history para hindi magkaroon ng anak." "Celine, ito na lang ang huling nasasabi ko sa'yo. Kung talagang mahal ka ng asawa mo, may anak man kayo o wala, matatanggap ka niya." Huling anito. Yun naman talaga ang alam niya bilang mag-asawa. Pero iba si Rico, at natatakot si Celine na baka mapilitan si Rico na hiwalayan siya. "Ano, nag-iisip ka na ba kung mahal ka niya ba talaga?" anito kay Celine. "Bakit naman ako magdadalawang isip? Mahal ako ni Rico, tsaka wala siyang pera na makukuha sa akin, kaya tiyak na tunay ang pagmamahal niya para sa akin." "Friend, alam mo ba kung bakit ako tumanda ng ganito at hindi na nag-asawa? Dahil lahat ng pagmamahal nawawala katagalan. Kung nakakapag-isip ka na ng ganyan, ibig sabihin ay may pagdududa na din sa'yo. Hindi ako naninira ng relasyon nyo. Gusto ko lang din alalahanin mo ang halaga mo. Mahal kita na para ng tunay kong kapatid, kaya't hindi ko ipagdarasal ang ikakasakit mo." Saad pa nito sa kanya. Dahil sa mga pinayo ng kaibigan ni Celine, ay tila mas lalong gumulo ang isip nito.
Nauna siyang makauwi kay Rico, kaya't naghanda siya ng hapunan. Mag-aalas 10 na ay wala pa ito. Hindi na din kayang tiisin ni Celine ang gutom, kaya't nauna na siya. Lumipas na naman ang magdamag na hindi sila nag-uusap ni Rico. Sinubukan niya naman itong kausapin, ngunit hindi ito kumibo. Kaya naman ang sumunod na umaga ay sinadya ni Celine na maagang gumising para magluto ng agahan para sa kanilang mag-asawa. Mabuti na nga lang at kahit paano ay sumabay sa kanya si Rico na kumain sa hapag. Honey, napapagod ka na ba nakakahintay kung kailan tayo magkakaroon ng baby? Wika ni Celine para basagin ang katahimikan at alamin ang magiging sagot ni Rico. Ngunit ang mga mata ng kanyang asawa ay hindi man lang nag-abala na tumingin sa kanya. Mas mabuting wag mo na lang alamin ang magiging sagot ko. Dahil baka lalo lang tayo hindi magkaayos. Kumain ka na. Anito. Nanuot ang sakit sa puso ni Celine at tila muling bumalik ang mga sinabi ng kanyang kaibigan sa kanyang isip. Mapait siyang ngumiti para magpanggap na ayos lang siya. Bakit di tayo dumalaw kay Mami? Bigla ay ani Celine. Gusto kong humingi ng payo sa kanya. Alam mo naman na hindi kayo okay ni Mami, hindi ba? Sa tingin mo ba, papayuhan ka niya? Tila nawala ng gana si Rico na kumain at tumayo na ito at naghanda pa alis. Sa totoo lang ay nahihirapan na din si Celine sa sitwasyon niya kay Rico. Hindi ito nakikipag-usap sa kanya ng maayos. Hanggang sa dumaan pa ang ilang buwan. Halos hindi na sila nagkakasabay sa pagtulog, kaya't lalong naging imposible na magkaanak sila. Ngunit dahil sa pagiging desperada ni Celine, ay nagnanakaw siya ng pagkakataon na makasiping ang asawa. Kung kailan malalim ang tulog nito, sa pag-aakala na magbabago ito sa oras na mabuntis siya. At sa libu-libong dalangin niya sa Panginoon, ay naglakas loob siya na mag-pregnancy test. Ngayon dapat ang dating ng buwan ng dalaw niya, pero delay ito. Kaya umaasa siya na baka may laman na ang tiyan niya. Malayo ang tingin niya nang ipatak ang likod sa pang-test. Ganoon na lamang ang kanyang kaba habang dahan-dahan na kinukuha iyon. Nang ilinga niya ang mata niya doon, ay malabo pa, pero mayroon na iyong 2 pulang linya. Ang kanyang mata ay dahan-dahan na nagliwanag. Umusbong ang matinding tuwa sa puso niya na para bang sasabog na sa saya. Nasalo niya ang bibig niya at halos magtatalon kasabay ng pagbagsak ng mga luha niya. Buntis ako! Buntis ako, Rico! Paulit-ulit niya aniya sa kanyang sarili. Sa kanyang isip ay mawawakas na ang pagtitiis niya. Pinahid niya ang kanyang luha at nag-ayos ng kanyang sarili. May binili siyang itim na box noon dahil umaasa siya na balang araw ay maireregalo niya din kay Rico ang pregnancy test niya na may positibong resulta. At ngayon na ang araw na yon. Sa taxi lamang sumakay si Celine. Masyado siyang kinain ng tuwa niya, kaya't ang imahinasyon niya ay nauna pa sa kanya na baka kapag nalaman ni Rico na buntis siya, ay iuuwi siya nito sa bahay ng mga magulang niya at magpapadispedida pa ito. Pagkarating ni Celine sa kumpanya ng asawa niya, ay kinausap niya kaagad ang babae na nasa main desk. Nandyan ba si Sir Rico mo? Nakangiti pang tanong ni Celine, ngunit nagtataka habang kunot ang noo ng babae. Sino ka? Tanong nito sa kanya. Ako ang asawa niya, si Mrs. Crownell. Asawa ko ni Rico Anderson Crownell. Ani Celine, pero sarkastiko siyang tinawanan ng babae. Are you kidding me? Ganyang itsura? Asawa ng boss ko? May sakit ka ba sa ulo o ano? Anito pa kay Celine. Nandyan ang nobya ni Sir sa loob. Hindi ka pwedeng pumasok. Anang babae sa kanya. Nobya? Ani Celine. Itinaas niya ang kamay niya para ipakita ang wedding ring nila ni Rico. Kasal kami. Giit niya pa, pero natawa lamang ang babae sa kanya hanggang sa makadinig sila ng ingay. Sa hallway ay pinagkakaguluhan ng 2 tao. Nandoon ang kanyang asawa at ang babae na kulay dilaw ang buhok.
Maganda ito at todo postura. Ang kamay nito ay nakaangkla sa braso ni Rico. Nagtatanong si Celine sa sarili niya. Ibig niyang tawagin ang asawa, ngunit natabunan siya sa kapal ng media. Sir Crownell, may balak na po ba kayo magpakasal na modalong si Hailey? Tanong sa dalawa ng reporter, pero nag-iwas si Rico ng tingin at tila ayaw sagutin iyon. Pinag-iisipan pa namin. Anang babae tsaka nakangiting nilingon si Rico, ngunit halata sa mukha ni Rico na hindi ito komportable. Let's go. Ani Rico, tsaka iginiya ang babae palabas habang si Celine ay parang baso na anytime ay mababasag. Hinawakan niya ang tiyan niya at ang box na dapat ay ireregalo niya kay Rico. Nagtatakbo si Celine para habulin ng dalawa. Sa kapal ng media ay hindi nga alintana kahit pa masiksik siya ng mga ito, masiko o masagasaan. Rico! Rico! Sunod-sunod na tawag ni Celine, ngunit hindi siya nadinig ni Rico na pasakay na sa kotse. Nang sa wakas ay maitulak siya ng mga media sa harap, ay doon siya napansin ng kanyang asawa. Rico! Kunot ang noo ni Rico. Ang pag-aalala sa mukha nito ay bumakas. Ano't narito ka? Rico, may ibibigay ako. Ani Celine, hindi niya pinansin ang babaeng naroon, ngunit sa halip na si Rico ang tumanggap nun, ay tinulak ng marahan ng babae ang kamay niya na may hawak na box. Busy kami, get lost. Anang babae kay Celine, tsaka umirap. Hinila nito ang kamay ni Rico papasok sa kotse. Rico, sandali. Tingnan mo muna to. Ani Celine pero sarado na ang pinto para mapakinggan pa siya ni Rico. Sinubukan niyang kalampagin ang bintana noon, pero ang mata ni Rico ay wala sa kanya. Maging ang mga media ay hinabol ang dalawa, dahilan para madapa si Celine at masagasaan ang karamihan. Luhaan si Celine. May mga pasa at galos dulot ng kaguluhan. Masama ang loob na umuwi sa bahay nila ni Rico, ngunit ang biyanan niya ang kanyang nadatna noon. Tila diring-diri ito habang nakatingin sa kanya. Naka-cross legs. Ang pagiging sosyal sa postura nito ay naguhumiyaw. Look at yourself. Talagang hindi ka nababagay sa anak ko. Umiling na anang biyanan ni Celine. Mommy. Ani Celine, pero kaagad siyang pinutol ng kanyang biyanan. You're not my daughter-in-law. Hindi pa din kita tanggap, kaya wag ka nang umasa. Si Hailey ang gusto ko para sa anak ko. Kaya ngayon pa lang ay sasabihan na kita. Hiwalayan mo na si Rico dahil wala siyang pagmamahal para sa'yo. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Anito sa kanya. Itinuro nito ang 3 kapit ng makakapal na pera, katabi ang papel na naroon. Sapat na ang 600,000 piso para makapagsimula ka ng bagong buhay. Nandiyan ang divorce paper. Pirmahan mo na. Sana bukas pagdating ko ay hindi ko na makita ang mukha mo. Anang ginang, tsaka tumayo at naglakad palabas ng bahay. Nasalampak si Celine sa sahig. Ang luha niya ay bumagsak sa kanyang kamay kung saan naroon ang singsing niya. Hindi na niya alam kung ilang oras siyang nagkaganon hanggang sa marinig niya ang mga yabag. Honey! Nag-aalalang anito matapos ay nilapitan siya. Naupo ito sa sarili niyang mga paa matapos ay iginiya ang mukha ni Rico paharap sa kanya. Ang luha ang mata ni Celine ang bumungad sa kanya. Bakit ka umiiyak? Anito, ngunit ang malakas na sampal ni Celine ang bumungad sa kanya. Hibang ka ba? Manhid? Ano? Sabihin mo sa akin. Malalakas na sigaw ni Celine habang umiiyak. Tumayo ito at kinuha ang divorce paper at isinampal na naman iyon sa mukha ni Rico. Kanina, bakit hindi mo ako kinausap? Bakit mas inuna mo pang babaeng yon? Bakit hindi ako na asawa mo? Kasal tayo! Nagmamakaawa ang tinig nito habang hinahampas ang dibdib ni Rico. I'm sorry. Yun lang ang nasabi ni Rico
kaya't nasampal na naman siya ni Celine. Yan lang ang sasabihin mo sa akin matapos ng ilang buwan na pagtitiis ko? Sinong babaeng yon? Babae mo siya? Siyang gusto ng mami mo kaysa sa akin? Paulit-ulit na sinampal ni Celine si Rico. Sumagot ka! Oo. Malakas na sigaw ni Rico para lang tumigil si Celine sa pananakit sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na mahal ko siya. Kung ganon, why did you choose her over me? Kanina, bakit hinayaan mo akong mapahiya? Bakit hindi ako kilala ng mga empleyado mo? Dahil ayokong sa'yo mabaling ang galit nila mami. Buntis si Hailey. Nag-iwas ng tingin si Rico habang si Celine ay napaatras sa gulat habang salo ang kanyang bibig. Nabuntis mo siya? Kaya ba ganito mo ko tratuhin? Ani Celine habang umaagos ang luha. Kaya ba malamig ka sa akin? Hagulgol na ani to, pero hinawakan ni Rico ang balikat niya para pakalmahin. Bitiwan mo ko. Nadidiri ako sa'yo. Celine, makinig ka sa akin. Hindi to tulad ng iniisip mo. Itinuro akong ama sa tiyan ni Hailey. Pero alam kong hindi. Malakas siyang sinampal na naman ni Celine. Sinungaling ka. Hinding-hindi na ako maniniwala sa'yo. Asawa mo ako, Rico. Bakit hindi ka sa akin nagsabi ng mga nangyayari sa'yo? Dahil natatakot ako kapag nalaman ni mami na hindi pa kita hinihiwalayan ay ganitong mangyayari. I don't want to lose you. Kaya hindi kita masyadong kinakausap dahil ayokong malaman mo na malungkot din ako. Humahanap ako ng tiyempo pero nauunahan ako palagi ng takot. Takot ka? Natatakot ka? Sarkastikong ani Celine matapos ay inalis ang singsing sa kamay niya. Wala ka nang dapat ikatakot. Makinig ka sa nanay mo. Magpakain ka sa takot mo at alagaan mo mag-ina mo. Dahil simula ngayon, hiwalay na tayo. Ibinato ni Celine ang singsing sa mukha ni Rico. Celine, please, stay here. Ani Rico, pero hindi na siya pinansin ni Celine. Nagtatakbo si Celine, sumabay pa ang malakas na pagbuhos ng ulan. Iyak nang iyak si Celine habang tumatakbo. Ang masaya sanang sorpresa niya sa asawa ay napalitan ng bangungot. Ang mabilis na pagtakbo ni Celine ay dahan-dahan na bumagal dahil sa panunuot ng sakit sa puso niya. Kahit na lamang malakas ang ulan ay naramdaman niya pa din ang mainit na pag-agos ng pulang likido sa hita niya. Ang baby ko! Nag-aalalang aniya. Akmang hihingi siya ng tulong, kaya lang ay dahan-dahan na umikot ang paningin niya. At bago niya pa maisara ang mata niya, ay tumama pa sa mukha niya ang maliwanag na ilaw ng sasakyan. Habang si Rico naman ay mabilis na tumakbo para hanapin si Celine. Ngunit wala na siyang inabutan sa daan. Tanging ang naiwang bakas lamang ng dugo ang nakita niya doon, kaya't nag-isip siya kung kay Celine ba yun at saan iyon galing. Bumalik si Rico sa bahay nila at kaagad na kinuha ang kotse niya. Kahit 9:00 na noon ng gabi, ay pumunta pa din siya sa bahay ng mami at daddy niya. Anak, what's bring you here? Anong mami niya. Akmang sasalubong ito sa kanya, ngunit nag-iiwas si Rico at ibinaba sa mesa ang papel at ang pera na inalok ng mami niya kay Celine. Anong ibig sabihin ito? Seryoso ang tinig na ani Rico. Ma'am naman, kung anong hinihiling niyo ay ginagawa ko naman, hindi ba? Pero bakit kailangan niyo pang pumunta sa bahay at ibigay ito kay Celine? Anak, hindi si Celine ang para sa'yo. Iniisip ko lamang ang future mo, kaya ako ginagawa ang lahat ng to. Ma'am, respect what I want. Hindi na napigil ni Rico na itaas ang kanyang tinig. Paano niyo malalaman na makakabuti sa akin at makakasama? Mommy, nasa tamang edad na ako at hindi niyo na kailangan pang diktahan kung anong desisyong pipiliin ko. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko tatakbuhan ang responsibilidad ko kay Hailey. Oras na napatunayan kong anak ko nga ang batang dinadala niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay hihiwalayan ko ang asawa ko. Masama ang loob ng wika ni Rico.
Matapos sabihin ni Rico ang sama ng kanyang loob, ay muli siyang umuwi sa bahay nila ni Celine. Ang katahimikan ng buong kabahayan ang mas nagdulot sa kanya ng lungkot. Ang babaeng lagi nag-aantay sa kanya sa tuwing darating siya ay umalis na. Gulong-gulo siya noon kung talaga bang iiwanan na siya ng kanyang asawa. Bagaman hindi pa naghahapunan si Rico, ay binaling niya na lang sama ng kanyang loob sa paglalasing. Samantala, lumipas ang magdamag na iyon hanggang sa mag-umaga. Masama pa rin ang pakiramdam ni Celine. Ang sakit ng kanyang katawan ay ramdam na ramdam niya. Isang lalaki sa tabi niya ang kaagad na bumungad sa kanya nang idilat niya ang kanyang mata. "Rob?" Aniya, ito ang sekretary ng kanyang daddy. Ngunit kaagad na nawala dito ang atensyon ni Celine. Napabangon siya kaagad nang maalala niya ang kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. "Ang baby ko! Ang baby ko!" Nag-aalalang ani Celine. "Wala nang baby mo. Nalaglag ang baby mo." Malungkot na anang lalaki kay Celine. "Sinubukan namin pero hindi na umabot. Tuluyang nalaglag ang anak mo, Miss Celine." Sandaling napatulala si Celine habang dahan-dahang tinatanggap ng kanyang isipang sinabi ng sekretary ng kanyang daddy. "Miss Celine, tatagan mo ang loob mo." Anito sa kanya. "Niloloko mo lang ako, hindi ba?" Pilit na kinukumbinsi ni Celine ang kanyang sarili na biro lamang ang lahat ng sinabi nito. Ngunit nakumpirma niyang totoo iyon nang umiling ang sekretary ng daddy niya habang humihingi ng sorry. Noon ay parang mababaliw na si Celine na ganoon na lamang katindi ang emosyon na bumalot sa kanya. Ang sanggol na matagal na nilang hinihintay ni Rico ay ganun lang din kabilis na nawala, at ang pinakamasakit pa ay ang mga ito ang naging dahilan. Nagwala si Celine. Tila hindi niya matanggap ang mga sinabi sa kanya ni Rob habang humahagulhol hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang daddy niya na nag-aalala din sa kanya. Humikbi si Celine na para bang nagsusumbong sa daddy niya. Sinalubong siya na mahigpit na yakap ng kanyang ama habang patuloy pa rin si Celine sa paghagulhol. "Dad, ang baby ko po. Wala na ang baby ko." Puno ng awa ang ama ni Celine. Ngunit wala itong magawa kundi ang yakapin ng anak ng mahigpit. "Iiyak mo lang sa akin, anak. Iiyak mo lang. Nandito lang ako para sa'yo." Anang daddy niya habang hinahaplos ang buhok niya. "Sinabi ko na sa'yo. Kilala ko sila. Sasaktan ka lamang nila." Anang daddy niya. Nang bitiwan nito ang pisngi niya, ay pinunasan ng kanyang ama ang luha. "Tumahan ka na. Nalulungkot din si daddy sa tuwing malungkot ka. Kaya tahan na." Anito kay Celine. "Hindi na po ba kayo galit sa akin?" Ani Celine. Nakangiting umiti ang ama ni Celine. "Kailanman ay hindi ako nagalit sa'yo. Mahal na mahal kita, anak." Anang daddy ni Celine. "Hindi ako papayag na basta ka na lang nilang ganyanin." "Dad, tulungan mo ko. Gusto kong pagbayarin ng mga Crownel. Ang anak ko, hindi pwedeng basta na lamang siyang mawala. Makikipag-divorce ako kay Rico. And I'm gonna make them pay for all the things that they do." Masama ang tingin na ani Celine sa ama. "Oo anak, pagbabayarin natin sila." Anang tatay ni Celine. Bagaman mahirap para kay Celine na magsimula ng panibagong buhay nang wala ang asawa niya, kasabay ng pagkawala ng anak niya, ay pinilit niyang maging maayos. Kung ano-ano ang ginawa niya para lamang makabangon sa pagkakadapa kay Rico. Bakasyon sa iba't ibang bansa upang ihanda ang kanyang sarili sa pagbabalik niya. Habang si Rico naman ay naging mailap kay Hailey. "Hindi ka na madalas dumadalaw kina mami." Naglalambing na anito kay Rico nang sadyain siya nito sa opisina. Naroon sa likod ng swivel chair na kinauupuan ni Rico si Hailey at panay ang haplos sa kanya. "Busy ako, Hailey. Nandun naman si mami para alagaan ka." Ani Rico.
Sa pag-aakala ni Hailey at ng kanyang mami na magbabago ang turing nito kay Hailey, ay nagkamali sila. Si Celine pa rin ang naging laman ng puso ni Rico. Kaya ang hiling ni Hailey na tumira sana sa dating bahay nila ay hindi pinagbigyan ni Rico. Sa bahay ng mami niya nakatira si Hailey. Sa ngayon ay hindi maaaring magpakasal ang dalawa dahil hindi naman pinirmahan ni Celine ang divorce paper. Bagay na ipinagpapasalamat ni Rico. Sinubukan ni Hailey na hagkan si Rico, ngunit tumayo ito sa swivel chair. Sinabi ko na busy ako. Ani Rico, kaya't hinabol siya ni Hailey. Palagi ka nalang busy. Paano kami ng anak mo? Ani Hailey. Walang emosyon si Rico nang lumingon sa kanya. Magbabago ako. Oras na mapatunayan kong anak ko nga ang batang yan. Paglabas niya na ipa-DNA natin. Hindi naman masama yun, di ba? Ani Rico, tsaka inalis ang kamay ni Hailey sa braso niya. DNA? Bakit? Hanggang ngayon ba naman iniisip mo pa din na niloloko kita? Hindi posible yun, Hailey. Nakangiting ani Rico. Nagdaan pa ang maraming buwan kung saan handa na ang lahat para kay Celine. Ginusto na din ni Celine ang industriya ng pagnenegosyo. Kaagad na kinilala ng karamihan ng talino ni Celine, hindi dahil anak siya ng high profile, kundi dahil sa mga products niya na nagsosold out talaga. Sa halip na Celine ang gamitin niyang pangalan, ay ginamit niya ang pangalawa niyang pangalan upang hindi kaagad makilala nila Rico. Dahil nga lihim din ang kasal nila ni Rico noon, ay napakaraming businessman din ang nagkakandara pa kay Celine. Ang mapuputi at mahaba niyang bias ay lumapag sa sahig nang bumaba sa kotse. Barbara Morrow? Giliw na ang kaibigan niya nang pumasok siya sa coffee shop na dati niyang pinagtatrabahuhan. Makabarbara to. Umikot ang mata ni Celine. Oh, bakit nga hindi? Natawa ng malakas ang kaibigan niya. Iginiya siya nito paupo sa mesa malapit sa counter. Alam mo ba, panay ang banggit sa'yo ni Dad. Bakit daw hindi kita gayahin? Ang pangalan mo daw ay kung saan-saan na nakasulat. Dahil kilala ko ni Tito. Umirap si Celine. Kamusta ka? Okay ka na ba? Pag-iiba nito ng topic. Nakwento ni Tito kay Daddy ang mga nangyari sa'yo. Sa totoo lang, gustong-gusto nang makialam ni Daddy. Pero palagi siyang pinipigil ng dad mo. At palagi daw sinasabi na laban mo yon. Gusto ni Tito na ikaw mismo magpabagsak sa mga taong yon. Gagawin ko, Shera. Sisiguruhin kong magbabayad lalo na ang nanay ni Rico. Ang babaeng pinagmamalaki niya ay lulunudin ko sa sakit. Sakit na hinding-hindi niya makakalimutan. Ani Celine. Kung paano nila kinuha at winasak ang pamilya na dapat ay meron ako. Doble kong ibabalik yun sa kanila. Ani Celine. Nasa malalim ng pagkukwentuhan sina Celine nang mapalinga sila sa babaeng kanina pa nagtataas ng tinig sa isa sa mga waitress ng coffee shop. Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ko pinapansin. Ano bang klase ng coffee shop service? Maarte at malakas ang tinig na saad ng babae, dahilan para makuha nito ang atensyon nila Celine. Ma'am, may inaasikaso po kasi ako. Tsaka sandali lang naman po kayo naghintay. Abat may gana ka talagang sumagot? Iharap niyo sa akin ang manager. Gusto ko siyang makausap. At ngayon din ay ipatatanggal kita dito. Mga wala kayong kwenta? Sandali nga at may problema ata. Anang kaibigan ni Celine. Tumangulang siya tsaka pinanood ang kaibigan na lumapit sa customer na yon. Look, hindi naman ako pumunta dito para ma-stress. Kaloka tong coffee shop nyo. Anang babae, kaya't humingi ng dispensa ang kaibigan ni Celine. Gusto kong alisin mo ang babae na yon. Ma'am, hindi naman po natin maaaring gawin yon. Kung may problema sa kanya, ay ako na po ang humihingi ng paumanhin. No! Kung gusto mo maging successful tong coffee shop mo, tanggalin mo ang katulad niyang tanga-tanga dito. Anang babae, tila hindi maganda sa pandinig ni Celine ang mga pinagsasasabi nito,
kaya't minabuti niyang gumitna. Ngunit ang kalmado kaninang aura ni Celine ay biglang nawala nang makita niya kung sino ang babaeng naroon. Si Hailey ang babaeng umagaw sa asawa niya. Kaya naman pala nilalangaw tong coffee shop eh. May nakapasok na basura. Ani Celine matapos ay naka-cross arms na hinarap si Hailey. Alam mo may kamukha ka eh. Kaya lang, hindi ko na masyadong maalala ang mukha niya. Hindi ba gano'n naman kapag nagtapon ka na ng bagay na walang kwenta, ay hindi na dapat inaalala pa? At dahil kamukha mo siya, naalala ko na naman tuloy siya. Umiling na ani ni Celine. Kinuha nito ang mainit na kape sa mesa at isinaboy iyon sa puting sexy dress ni Hailey. Nagsisigaw si Hailey sa init noon at nang maging tolerable na ang init, ay hinarap niya si Celine. Batid ni Celine na hindi siya makikilala ni Hailey. Puisit ka? Malakas na singhal ni Hailey at akmang sasampilin si Celine, kaya't hinuli ni Celine ang kamay ni Hailey. Pitiwan mo nga kung walang hiya ka. Sino ka para bastusin ako? Ani Hailey, pero malakas na isinampal ni Celine ang sariling kamay ni Hailey sa sarili nitong muka. Matapos ay inalis niya ang sunglasses na suot niya, dahilan para magulantang si Hailey sa kanya. Hindi mo ko kilala? Ani Celine, tsaka malakas na itinulak si Hailey. Celine? Walang Celine sa harap mo. I am Barbara Morrow. Malakas na sinampal na naman ni Celine si Hailey. Para yan sa pagiging bastos mo sa lugar na hindi naman sa'yo. Muling sinampal ni Celine si Hailey. Para din to sa hindi mo pagkakakilala sa akin. Kabastusan din yon. Ani Celine sa ikatlong sampal niya ay may sumalo na ng kamay niya. Pagtingin niya ay ang magaling niyang biyanan. Sino ka para saktan ng daughter-in-law ko? Malakas na sigaw nito sa kanya. Nanuot ang sakit sa puso ni Celine. Hindi niya alam kung bakit siya hindi kilala nito. Sari-sari ang naglalaro sa isip niya, pero tinatagan niya ang loob niya. Okay ka lang ba, iha? Anito kay Hailey. Ang kaibigan ni Celine ay ngayon lamang nalinawan. Ang babaeng sinampal ni Celine ay ang kabit ng asawa nito. Hindi ko alam kung nagpapanggap lang kayo na hindi niyo ako kilala. Ani Celine, halos lumuwa ang mata ng biyanan niya nang makita siya at makilala. Malayo na kasi siya sa Celine noon na kinakayan-kayanan nila. Celine? Bilog na bilog ang mata nito. Sinusuri ang itsura ni Celine mula sa ulo hanggang paa. Paano ka naging ganyan? Anito pa. Ang pangingilid ng luha ni Celine ay itinawa niya. Nagkunwari siya na masaya siya. Ngunit ang totoo ay naiinggit siya sa paraan kung paano alalayan ng biyanan niya ang babae ng asawa niya. Na sana ganyan din ito sa kanya noon. Bakit? Nagulat ba kita? Ani Celine. Huwag ka mag-alala dahil hindi pa itong oras para harapin kita. Itali mo yung aso mo dahil baka makakagat yan. Saad pa ni Celine, tsaka iniwan ang dalawa doon. Aalis na ako. Paalam na aniya sa kaibigan niya. Sa susunod, maglagay ka ng maraming gwardya sa harapan ng coffee shop para masiguro mo na matinong tao ang papasok at hindi mga basurang gaya nila. Uwi ka ni Celine na hindi naman na nagtanong pa ang kaibigan niya tungkol sa mga taong yon. Dahil halata naman na ito ang dati niyang biyanan at naging kabit ng asawa ni Celine. Mukhang naging mahaba ang araw mo. Ito ang bungad ng daddy niya. Naglakad si Celine papasok. Ang bawat hakbang ni Celine ay mababakas ang pagiging sopistikada sa bawat pagyapak ng sandalyas niya sa tiles nilang sahig. Iniwan niya ang marangyang buhay na dapat ay noon pa niya natatamasa dahil sa walang kwenta niyang asawa. Naupo siya sa harap ng kanyang ama. Binisita ko po si Shera. Kaya lang ay tinamaan ako ng malas. Hindi ko akalain na mapapaagang pagkikita namin. Umiling na ani Celine. Nakasalubong ko ang mangkukulam kong biyanan at ang impaktang kabit ng aking asawa. Bakas ang pagkabagot ni Celine. Natawa ang kanyang ama.
Nagagawa na kasi ni Celine na makapagbitaw ng hindi magandang salita sa mga taong nanakit sa kanya. Kaya tiyak ang ama ni Selena nasa maayos ng kondisyon ng anak niya. Magkakaroon ng bidding bukas para sa harap ng museum. Gusto mo bang dumalo? Anang daddy niya, nilingon ni Celine ang ama. Ano pong makukuha ko doon? Magkakaroon ng bidding sa pinakamahal na kristal sa buong mundo. Dahil nagkalat na ang mga mayayaman sa ibang bansa, kaya't naisip nilang dito na lang sa Pilipinas gawin ang bidding. Madaming maghahangad ng bato na yon. At isa na ang ina ni Rico sa dadalo. Talaga, Dad? Naninigurong saad pa ni Celine. Oo, kung nakukuha mo yon, ay parang sinabi mo na din sa kanila na hindi mo na sila ka-level. Ang ama ni Celine ay talaga namang nakasuporta sa kanya. Dad, ayoko pong gamitin ang pera nyo para lamang sa luho ko. Ani Celine. Hindi ko alam kung concern ka ba sa akin o iniinsulto mo ko. Tumatawang anito. Dad naman. Ngumuso si Celine. Kung gano'y walang rason para mag-alala sa akin. Baka palang bulsa ng daddy mo. Bukod doon, sigurado akong hindi mo din naman balak na itago na lang ang kristal na yon, hindi ba? Ipapabid ko po. Palalabasin kong ibinenta ko sa iba. Sa ideya nyo na yun ay may nabuo na pong plano sa isip ko. Malawak ang pagkakangisi ni Celine. Kinaumagahan ay kaagad siyang nagpasadya ng damit. Itim ang napili niya na lalong nagpaangat ng kulay niya. Kasyang-kasya sa kanya ang damit niya nang maisuot niya iyon. Heavy makeup din ang napili niya na sinisiguro niyang aagaw sa atensyon ng lahat. Ang pinakamahal niyang bag ang ginamit niya. Dad, akala ko hindi kayo pupunta. Ani Celine. Kung naroon ang biyanan mo, tiyak na naroon din ang asawa mo. Ito ang tamang panahon upang magharap kami. Anang daddy niya. Bulky ang katawan ng ama ni Celine at kahit paano ay hindi mahahalata ang edad nito. Sa mga hindi nakakakilala na mag-ama sila, ay tiyak na pagkakamalan si Selena, sugar daddy niya ito. Halos patapos na noon ang mga tao sa pag-aantay ng bisita at anumang oras ay maaari nang magsimula ang bidding. Dad, may mauupuan pa po ba tayo? Ang nag-aalalang ani Celine. Oo naman, may VIP seat akong pinatabi dyan, kaya't huwag kang mag-alala anak. Anang ama ni Celine. Nakakapit ang kamay niya sa braso ng ama habang naglalakad sila. Hindi ka ba naman makikitaan dyan sa damit mo? Hindi ko malaman sa iyo kung balak mo ba talagang magiganti o akitin muli ang asawa mo. Anang daddy niya dahil sa mahabang slit ng dress ni Celine. Dad naman. Ngumuso si Celine. Habang naglalakad sila sa gitna, ay kaagad nilang nakuha ang atensyon ng lahat ng mga tao na naroon. Hindi rin nakaligtas ang mag-ama sa dating biyenan ni Celine. Kay Hailey nakasama ang kanyang asawa na si Rico. Puwisit! Saan naman kumuha ng lakas ng loob ang babaeng yan para magpakita pa dito? Bubulong-bulong na anang ina ni Rico. Ayaw sana nito na makita ni Rico ang bagong postura ni Celine dahil baka lalo itong magwala at tulugyang hindi pakasalan si Hailey. Bilog na bilog naman ang mga mata ni Rico dahil sa pag-iiba ng itsura ng kanyang asawa na hindi niya akalain na magiging ganito na ang postura nito malayo sa dating Celine na kasama niya sa bahay. Napatayo pa nga si Rico. Ginawa niya yon para makuha ang atensyon ni Celine. Ano ka ba? Maupo ka nga! Anang ina ni Rico, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Talaga namang nagtama ang mata ni Celine at Rico. Pangiti na noon si Rico, ngunit para lang siyang hangin na dumaan sa mata ni Celine. Hindi siya nito pinag-aksayahan na batiin. Mas inuna pa nitong batiin ang mga kilalang negosyante kesa sa asawa, lalo na at hindi naman alam ng mga ito na kasal siya sa taksil na yon. Ang mata ni Rico ay kaagad na sinipat kung sino ba ang matandang lalaking kasama ni Celine. Maraming tumatakbo sa isip niya. At isa na nga roon ang inaasahan ni Celine na mapagkamala na nobyo niya ang kanyang ama. Miss and Mr. Morrow,
Dito po tayo. Iginiya sila Celine ng isa sa mga staff ng event. Ang upuan nila ay naroon sa unahan. Aba, bakit doon sila naupo? Anang ina ni Rico. Hindi nito matanggap na nasa unahan nila ang mag-ama. Nangangahulugan na mas mayaman ito sa kanila at mas angat sa lahat ng bagay na sumampal sa kanya. Gigil na gigil noon ang ginang. Ngunit ang kaba ay dahan-dahan na kumakain sa kanya. Natatakot siya sa mga maaari niyang sapitin matapos niya itong gawa ng hindi magaganda noon, gayong mas mayaman pala ito kesa sa kanya. Mom, may problema ba? Bulong na ni Hailey. Ngayon lamang nagpakita ang bruha na yon. Paano kung bumalik siya para maghiganti? Anang ina ni Rico. Huwag po kayong mag-alala, nandito lang po ako. Hinawakan lamang ni Hailey ang kamay nito para pakalmahin. Ilang sandali lamang ay nagsimula na ang bidding, hanggang sa ilabas na ang Pink Rose Diamond na siyang pinakamahal sa lahat ng item na naroon. Samot-saring presyo ang ipinatong doon, hanggang sa ang ina naman ni Rico ang nagsalita at nagbid siya ng 10 bilyon. Itinaas ni Celine ang numero na hawak niya. 50. Ani Celine. Napatingin sa kanya ang ina ni Rico na may galit na reaksyon. Ang 50 kanina ay nauwi sa 800 bilyon, bagay na hindi na nasabayan ng ina ni Rico. Gustong-gusto talaga iyon ng ina ni Rico, kaya't nang makita niya ang ngiti sa labi ni Celine, ay napatayo siya. Sinasadya mo ba talagang buwisitin ako? Malakas na singhal nito, pero napahalakhak si Celine. Kita mo yan, anak? Yan bang babaeng gusto mo? Mom, stop please! Ani Rico, tsaka akmang pauupuin ng ina, pero inalis nito ang pagkakahawak ni Rico sa kanya. Tumigil ka! Ayaw mong pagsalitaan ko siya ng hindi maganda? Masyado itong kinain ng kanyang galit. Hindi niya napansin na pinagtitinginan na siya ng lahat ng tao na naroon. Nagtataka ang mga ito kung bakit ganoon kung kausapin niya si Celine, na hindi naman kumikibo at nagkunwari lang na hindi siya kilala. Sa madaling salita, ay pinahiya nito ang kanyang sarili sa sarili niya ding paraan. Okay ka lang ba? Kunwari ay nag-aalala lang ani Celine. Dad, do you know her? I'm wondering if she knows me. Ani Celine. Huwag ka nga magkunwari. Maldita ka. Ginagawa mo to dahil galit ka sa akin. Oh, my bad. You're accusing me about that item? Kung talagang gusto mo yon, edi talunin mo ang presyong nabid ko. Kahit piso lang ang idagdag mo. 800 billion and 1 peso. Kung alam mo namang palang wala kang sapat na pera, dapat hindi ka dumadalo sa ganito. At higit sa lahat, dapat hindi ka nagagalit kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo. Kasi nga, wala kang pera. Ngiting-ngiting ani ni Celine. Tuwang-tuwa siya na makita ang talo ng ekspresyon na mukha ng ina ni Rico. Sa isip niya ay sinasabi niyang hindi pa sapat na mapahiya ito sa makapal na taong naroon bilang kabayaran ng ilang taong pagtitiis niya at sa pagkawala ng kaisa-isa niyang anak. Celine, Miss Morrow, please. Nakikiusap na ani Rico. Please ano, siya naman ang nauna. Alam mo Mr. Cronel, sa susunod, itali mo ang mga alaga mong aso kung ayaw mo silang iwan sa bahay. Tingnan mo, o pareho nang nauulol. Natawa na naman si Celine. Let's go, Daddy. I have no business here. Aniya sa ama. Sandali! Sinong aso? Buisit ka? Sinugod si Celine ang ina ni Rico. Pero ang mga gwardya nila at ang gwardya ng event ay nagtulong-tulong na upang awatin ang ina ni Rico. Hindi ko alam kung palingkera ka ba o ano. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hinding-hindi mo na ako mahahawakan kahit kailan. Ihanda mong sarili mo sa pagbabalik ko. Dudurugin kita. Ang kaninang nakangiti na si Celine ay naging seryoso. Magfa-file ako ng case. Ani Celine, kaagad na lumapit ang sekretary ng daddy ni Celine. Miss Morrow, please, pasensya ka na.
Ani Rico. Ang mga mata nito ay senserong humihingi ng tawad, ngunit talagang ubos na ang awa ni Celine. Ang mga ganyang behavior ay hindi dapat tinotolerate, kaya't I'm so sorry, Mr. Crownall. Ani Celine, saka hinawi ang kanyang buhok at tumalima. Ang sekretary na ng ama ni Celine ang umasikaso ng tungkol sa kaso dahil may video naman. Maliban doon ay pinakalat din ni Celine ang mga video ng ina ni Rico na nagwawala ito sa auction. Ilang araw ang lumipas nang sadyain ni Rico si Celine matapos nitong malaman na may sarili na ding kumpanya na pinapatakbo ito. Maayos naman siyang hinarap ni Celine. Nagpadala pa nga siya ng inumin nila ni Rico. Ano at napasadya ka dito, Mr. Crownall? Ani Celine. Wala namang ibang tao dito, kaya't pwede mo kong tawagin sa pangalan ko, Celine. Wika ni Rico. Ano ba dapat? Hubby? Honey? Sarkastikong ngumiti si Celine. Siguro naman hindi ka sumadya dito para lang alamin kung ano ang tinatawag ko sa iyo, may tao man o wala. Diretsuhin mo na lang ako. Anong sinadya mo dito? Ani Celine na hindi nawala ang pagkakangiti. Nag-iwas ng tingin si Rico na para bang hindi na ito ang Celine na kilala niya. Gusto kong ipakiusap sa iyo na ipatigil mo ng mga video na kumakalat tungkol kay Mommy. Ani Rico, ngunit malakas na napatawa si Celine. Sa tingin mo ba pagbibigyan kita? Bakit hindi siyang pumunta dito? Kung sa bagay, kahit siya pang pumunta dito, ay hindi ko din naman siya pagbibigyan. Ani Celine, tsaka kinuha ang tasa na may lamang kape. Celine, nakikiusap naman ako sa'yo. Hindi na nakakalabas ng bahay si Mommy. Ganyan na ba katigas ang puso mo? Ani Rico, kaya't ang masamang tingin nito ay bumaling kay Rico. For real? Talaga? Ngayon mo sa akin natatanong yan? At ikaw pang may ganang magtanong sa akin yan? Kung anong meron ako ngayon? At kung ano ako ngayon, ay kayong gumawa nito. Pinilit niyo akong maging ganito. Kung anong ibabalik ko sa inyo, ay deserve niyo yun. Umalis ka na, bago pa mag-init ang ulo ko, Rico. Wika ni Celine, tsaka tumayo sa kanyang kinauupuan at naglakad. Ngunit mabilis na pinigil ni Rico ang kanyang pulsuhan. Hanggang ngayon ba, galit ka pa din sa akin? Oo, at hinding-hindi na mawawalang lahat ng to, Rico. Bakit kasi hindi mo pakinggan ang paliwanag ko? Hindi mo ba ako kayang patawarin? Hindi mo ba kayang kalimutan na lang kung anong nangyari noon at magsimula ng bagong buhay ngayon? Ani Rico sa kanya, ngunit ang malakas na sampal ni Celine bumungad sa pisngi ni Rico. Hindi napigil ni Celine mamura si Rico at pagtaasan ng tinig. Ang kapal na mukha mo para itanong sa akin ang lahat ng bagay na yan. Sino ka para sabihin sa akin kalimutan ko lahat ng nangyari? May alam ka ba kung anong mga nararamdaman ko ng mga panahon na yon? May alam ka ba kung anong mga dinanas ko ng mga sandaling yon? Wala, hindi ba? Bakit wala kang alam? Dahil abala ka ng mga panahon na yon sa babae mo. Nagpapakasaya kayo. Habang ako, nagdurusa. Hindi ako naging masaya sa kanya, Celine. Ani Rico. Sinungaling! Tumulo ang luha ni Celine na nasalo niya ang kanyang noo. Matapos ay hinawi ang kanyang buhok na hindi niya alam kung paano niya ilalabas ang matinding emosyon na nasa kanyang puso. Hindi ka masaya? Kung hindi ka masaya, bakit nagkaroon kayo ng anak? Celine, hindi pa confirm na anak kong batang yun. Kahit na, umaasa kang anak mo siya, nangangahulugan lang na may namagitan sa inyo. Ako, naitanong mo man lang ba sa akin kung anong nararamdaman ko? Nakakatawa lang, pero sigurado ako na hindi mo alam na nagbuntis ako. Umiiyak na ani ni Celine. Ang mga mata ni Rico ay namilog. Halata na nagulat ito sa sinambit ni Celine. Nagkaanak tayo? Nasaan siya? Ani Rico, ngunit malakas na sampal na naman ang dumapo sa mukha niya mula kay Celine. Wala kang karapatan na hanapin siya sa akin. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Luhaan na ani Celine. Ang matagal-tagal niyang kinimkim
Sa wakas ay naisumbat niya na din kay Rico. Isang araw ko lang siyang nakasama sa sinapupunan ko, Rico. Nang araw na malaman ko na may babae ka. Nang gabing pinuntahan ako ng nanay mo. Ayun din ang gabi na nakipaghiwalay ako sa'yo. Ani Celine. Dahan-dahan na bumalik sa alaala ni Rico ang bakas ng dugo na naiwan sa daan. Nakumpirmado na nalaglag ang anak nila ni Celine. Umalis ka na. Ayokong makita ka. Siguraduhin mo din na hindi na ako guguluhin ng mami mo at ng babae mo. Dahil sa oras na makita ko sila at humarang sila sa daraanan ko, pasensyahan tayo, Rico. Iniwan ni Celine si Rico sa opisina niya na gulong-gulo. Ang crystal na nabili ni Celine sa auction ay ibinenta niya sa iba ng mas mura. Dahil nabili na nila iyon bago pa ibahin sa auction. Sa madaling salita ay, hindi siya naglabas ng ganoon kalaking halaga. Replika na lamang kasi iyon ng orihinal. Gustong-gusto iyon ng ina ni Rico, kaya naman, bago pa niya bilhin ang pink na diamond na yon, ay nakalatag na ang patibong para sa mga ito. Sigurado bang hindi ako mapapahamak dito, Miss Morrow? Basta, sigurado ako na bibilhin niya yan. Sa oras na magkaroon kayo ng agreement at naibigay na ang pera, maaari mo nang sabihin sa kanya na ako ang may-ari at sa akin pa rin ang pera. Ani Celine, lahat ng mga plano niya ay umaayon pa din sa plano. Sa wakas, napasakin ka din. Isinasayaw pa sa hangin ng ina ni Rico ang diamond na nabili. Ang specialist na kasama nito na nabayaran na din ni Celine. Akala ko ba ang dati mong manugang nakabili niyan? Anang ama ni Rico habang nagbabasa sa sala. Hindi ko siya manugang, kaya wag mo siyang ituring. Hay naku, Amelia, sinisira mo ang hinaharap ng anak mo. Pasasaan ba't magkakaroon din naman ng resulta lahat ng effort mo? Sana lang ay hindi sa iyong balik niyan. Anito pa sa asawa, tsaka iniwan ang ginang sa sala. Nawala ang atensyon ng ginang sa asawa na ngayon ay naglalakad matapos niyang marinig ang doorbell mula sa labas. Isang messenger ang inabutan niya doon. Mula po sa mga marawang sulat. Nakangiti na ang mensahero. Pakipirmahan na lamang po dito. Anito pa. Pumirma naman ang ginang matapos ay pumasok din. Sa kanya binuksan ang sulat at halos malaglag ang panga nito nang makita ang petisyon ng korte dahil sa hinain na kaso ni Celine, kina Rico at Hailey. Makukulong ba ang anak ko? Aniya sa sarili niya hanggang sa dumating si Hailey kargang anak niya. Galing sila sa mall. Mommy, bakit kayo narito? Malawak ang pagkakangiti na ani Hailey, ngunit parang robot ang ina ni Rico na lumingon dito. May sulat para sa'yo, iha. Nag-aalalang ibinigay ng ginang ang sulat kay Hailey. Ang babaeng yun? Talaga bang inuubos niyang pasensya ko? Hindi ba't hindi na nga namin siya ginugulo? Ani Hailey. Mami, hawakan mo muna si Hera. Kayo muna bahala sa kanya. Kailangan kong puntahan si Rico at ipaalam sa kanyang tungkol dito. Ani Hailey na matalas na nakatingin sa sulat. Pakabigay ni Hailey sa anak niya ay kaagad siyang naglakad palabas at sumakay sa kotse. Nag-drive siya papunta sa kumpanya ni Rico. Pagdating doon ay kaagad siyang umakyat. Bakit ka narito? Ani Rico sa kanya nang sandali siyang lingunin. Matapos ay muling ibinaling ang tingin sa mga papel na pinapipirmahan. Hindi ko alam kung ano bang problema mo. Pero sa ngayon ay isang tabi muna yan, Rico. Si Celine. Talagang wala siyang balak na tigilan tayo. Ang babaeng yon, gusto niya tayong sirain, Rico. Wika ni Hailey. Inilapag nito ang sulat sa harap ni Rico. Gusto niya tayong makulong. Kaya nga mas dapat na nating isagawa ang DNA. Kung sakali na mapatunayan natin na hindi ko anak ang batang yan, ay hindi tayo makukulong. Ani Rico, ngunit mas nagngingit-ngit sa galit si Hailey. Talagang nagawa mo pang isingit yan? Ani Hailey. Bakit hindi? Yun naman talagang totoo.
hindi makapaniwala na tiningnan ni Hailey si Rico. So all this time, hindi pala anak ang turing mo kay Hera? Emosyonal na ani Hailey. Oo, dahil siyang dahilan kung bakit kami nagkasira ng asawa ko. Tanga ka ba? Bakit ba hindi mo matanggap na hindi na nga kayo pwede? Hindi na siya babalik. Wala akong pakialam. Ipa-DNA mo si Hera. Tsaka ko siya tatanggapin kung sakali na mag-positive ang resulta. Hindi mo naman ako lolokohin, hindi ba? Ani Rico, ang pagmamahal na noon pa inaasam-asam ni Hailey ay talagang hindi mapasa kanya. Kahit na lamang wala na si Celine na kaagaw niya. Bantay sarado ang mga kilos nila sa tauhan ni Celine at ng ama nito. Kaya't mabilis din na nalaman ni Celine ang plano ni Hailey sa DNA na gagawin. Ngunit anuman ang kalalabasan ng DNA ay wala siyang pakialam o plano na pag-aksayahan ng oras na iyon. 3 araw mula nang maipadala ni Celine ang sulat ay sinundo din sila ni Hailey ng kapulisan upang masiguro na dadalo ang mga ito. Nasa hallway pa lamang si Celine papasok sa korte nang makasalubong niya ang dati niyang biyenan. Masama itong nakatingin sa kanya. Sana hindi ka nalang bumalik. Balak mo ba talagang ipahiya ang buong pamilya ko sa lahat ng mga tao? Nagagalaiting anito. Ano pa bang kailangan mo at ginagawa mo to? Anang-ginang kay Celine, ngunit humalukip-kip lamang si Celine at ngumisi na mapang-insulto. Aba teka, ani Celine. Look who's talking. Wala kang karapatang magreklamo dahil sinusuklian ko lamang ang mga kawalang hiya ang ginawa mo sa akin noon. Kung sa tingin mo magbabago ang lahat ng mga plano ko dahil lang kinausap mo ako ngayon, pues nagkakamali ka dahil hindi lang tong ganting gagawin ko. Ihanda mo ang pera mo dahil tinitiyak ko sa iyo, malilimas yan Mrs. Crowell. Binabalaan na kita dahil ayokong magulat ka pa. Wika ni Celine, tsaka inira pa ng ginang at iniwan doon ng takot at dati paggalang niya dito ay nawala at napalitan ng galit at pagkasuklam matapos mamatay ang anak niya. Ang kasong isinampa ni Celine ay tungkol sa pagsasama nila ni Rico na labag sa batas. May karapatan siyang magsampa ng kaso dahil kasal sila, lalo at napakarami niyang ebidensya na nagpapatunay na si Hailey ang kabit nito, bagay nilabag sa batas. Hindi niya lang ako basta niloko, Your Honor. Dahil nagbunga din ang kataksilan nila ng kabit niya. At ito yung bata ngayon nakatira sa bahay ng mga magulang niya. Maging ang mga magulang ng babae ay kinukonsinti ang kamaliang ito ng aking asawa. Kaya naman marapat lamang na sila ay makulong. Ani Celine nang kuhanin ng judge ang panig niya. Napatayo si Rico dahil masyado siyang umaasa na hindi siya idadamay ng kanyang asawa. Sinabi ko na sa'yo at wala akong relasyon sa babaeng tinutukoy mo. Giit na ani Rico. Hindi pa hinihingi ang kampo mo, Mr. Crowell. Kung maaari ay maupo ka lamang dyan. Anang judge, bumaling ito kay Celine. Anong mga ebidensya mo na nagpapatunay ngang anak ng asawa mo ang batang tinutukoy mo? Ang abogado na ni Celine ang sumagot noon at naunahan pa nila na makuha ang DNA result kesa kay Hailey. Teka, ano yan? Kabadong ani Hailey. Sa totoo lang ay wala pa itong finaling desisyon tungkol sa anak na si Hera. Nagtatalo ang puso at isip niya dahil ang totoo ay hindi naman talaga anak ni Rico ang batang iyon. Nabuntis siya noon sa dating nobyo nito at dahil mahal niya si Rico, kaya't pinaako niya dito ang pagbubuntis niya. Di bali nang masira ang relasyon ni Rico at Celine, lalo at kasabwat naman dito ang ina ni Rico. Bakit meron yan? Ngumisi si Celine. Simple lang, dahil umaayon sa akin ang tadhana. Ani Celine, positibo ang resulta na ibinigay ni Celine sa judge, bagay na ikinagimbal nilang lahat. Hindi lang ikaw ang maalam maglaro sa apoy, Hailey. Ani Celine, ang bagay na yon ay sapat ng pruweba upang mahatulan ng pagkakabilanggo ang dalawa. At dahil positibo ang resulta ng DNA at anak iyon ni Rico, bilang asawa ni Celine ay sa kanya na uwi si Hera. Walang laban ang biyenan ni Celine dahil batas na ang usapan
At capable din naman siya na alagaan si Hera dahil triple na mas mayaman si Celine kesa sa mga ito. O baka hindi lang. No! Hindi! Ayoko! Maawa kayo! Huwag niyong ibibigay sa babae na yan ang anak ko! Umiiyak na ani Hailey. Mrs., kung ayaw mo talagang mangyari to, sana hindi ka pumatol sa may asawa. Sinira mo din ang pamilya nila eh. Anang pulis na dumadampot kay Hailey. Maganda ka naman at mayaman. Ewan ko ba sa'yo at pumatol ka pa? Napapailing na anang pulis. Daig talaga ng mga makakate ang maganda, no? Birong ani to. Tanawin mo! Tanawin mo kung anong resulta ng mga pinagagagawa mo! Galit na galit ang daddy ni Rico sa asawa nito matapos makulong ang kaisa-isa niyang anak at mawala ang kanyang itinuturing na apo dahil nga inuwi na iyon ni Celine sa sarili nitong bahay. Sinabi ko na sa iyo noon pa, tigilan mo na yan dahil ang anak mong mapapahamak. Hindi ka sa akin nakinig. Talagang sarili mo lang ang iniisip mo. Ngayon, paano ng anak mo? Ano nang kahihinatnan niya sa kulungang yon? Paano siya makakawala? Gayong mas matalino pa sa iyong babaeng. Inalipusta mo noon. Huwag mo na akong sigawan. Alam ko ng pagkakamali ko. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin pa. Oo na. Ako na. Ako nang mali. Umiiyak na saad ng ina ni Rico habang si Celine naman ay kasama na ngayon si Hera. Simula ngayon ay ito na ang magiging bahay mo. Ako nang magiging mami mo. Ani Celine sa mag-iisang taon pa lang na si Hera. Dumaan pa ang isang linggo at binisita ni Celine si Hailey na nakaposas ang kamay nito nang lumabas mula sa selda. Ayan na naman ang matatalim na titig nito kay Celine. Gulong-gulo ang buhok nito at malaki na ang eye bags. Halata na hindi na nakakatulog ng maayos. Malayo na ang itsura nito sa dati. Bagay pala sa iyong ganyang damit. Orange. Talagang lumalabas ang natural na kulay mo. Naka-cross arms na ani Celine habang nakangisi na mapang-insulto. Buisit ka? Buisit ka? Una pa lang, ito ng plano mo. Umiiyak na ani ni Hailey. Oo, actually, hindi pa tapos. Ang ngisi ni Celine ay naging katakot-takot kay Hailey, lalo na nang ipakita nito ang picture ni Hera na katabi niyang natutulog. Hera anak! Umiiyak na ani Hailey. Celine, maawa ka. Huwag mong idamay ang anak ko. Pinapakain mo naman siya, hindi ba? Inaalagaan mo siya? Parang baliw na ani ni Hailey. Hindi. Hinahayaan ko siyang mapugto kakaiyak. Hinahayaan ko siyang mamatay sa gutom. Malayo na ang itsura niya sa dati, Hailey. Malakas na tumawa si Celine dahilan para magwala si Hailey at sumigaw ng sumigaw. Walang hiya kang babae ka? Ibalik mo na lang sa pamilya kong anak ko. Huwag mo siyang idadamay. Wala siyang kinalaman dito. Maawa ka! Maawa ka! Napasalampak si Hailey. Hindi siya anak ni Rico. Mali ang DNA test na nakuha mo. Luhaan na ani Hailey, ngunit ang pagkakangiti ni Celine ay biglang naging seryoso. Masakit ba? Masakit ba na malayo at mawala ng anak? Ganyan-ganyan ang ginawa niyo sa akin. Pinatay niyo ang walang muwang kong anak. Ngayon, hindi matatapos ang bangungot mo. Mag-isip ka kung ano ba talagang kalagayan ng anak mo sa piling ko. Ani Celine, dahil may harang sa pagitan nilang dalawa ni Hailey, kaya't hindi siya magawang lapitan ni Hailey. At tanging ang tinig lamang nito ang naririnig niya, habang ang nakakainsultong ekspresyon ni Celine ay nakikita niya. Tumayo si Celine at akmang aalis na nang tawagin siya ni Hailey habang nakaluhod. Celine, maawa ka. Hayaan mo nga buhay ang anak ko ng masaya. Kahit nasa piling mo siya. Maawa ka, Celine. Ani Hailey, pero hindi sumagot si Celine. Sa halip ay iniwan niya si Hailey. Sinabi niya ang mga bagay na yon upang bigyan ng pasakit si Hailey at magdusa ito ng sobra sa kulungan, kahit ang totoo naman ay alagang-alaga si Hera sa kanya. Cute na cute ito at ang mukha ni Rico ang nakuha. Isa pa ay hindi naman siya ganoon kasama upang idamay ang bata na walang kamalayan.
Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Hailey at may kinakaharap din na problema, kaya't hindi pa siya matulungan ng mga ito. Muling nag-drive si Celine papunta naman sa kulungan kung saan naroon ang kanyang asawa na si Rico. Tulad ni Hailey ay nakaposes din ito nang lumabas. Naka-uniforme ng orange. Madilim ang muka. Ngunit nang makita nito na si Celine ang kanyang bisita, ay tila nagliwanag ang muka ni Rico nang makita siya at sabik na lumapit. Mabuti naman at naalala mo kung dalawin. Bakas ang matinding saya sa tinig nito. Hindi ako pumarito para kamustahin ka, ani Celine habang nakatitig sa lalaking noon ay halos pag-alayan niya ng kanyang buhay. Sa totoo lang ay may kaunting awa na nararamdaman si Celine para kay Rico. Siguro ay dahil kahit paano ay asawa niya ito. Alam ko hindi mo pa rin ako napapatawad sa mga kakulangan at ginawa ko sa'yo. Yumuko si Rico. Celine, mahal na mahal pa rin kita. Naihampas ni Celine ang kamay niya sa mesa na nasa harap niya. Tumigil ka na, Rico. Huwag mo akong lasunin ng mga matatamis mong salita dahil galit ako sa'yo. Nag-iwas ng tingin si Celine at gumuhit ang luha sa kanyang pisngi. Hanggang ngayon ay nanghihinayang siya sa kinahantungan ng kanilang pagsasama. Batig niya naman na hindi siya gustong lokohin ni Rico, kundi ang nanig lamang nito. Ngunit ang masakit sa kanya ay hindi siya nagawang ipaglaban ng kanyang asawa. At ang pinakamasakit ay hinayaan pa nitong mawala ang kaisa-isa nilang anak. Sinubukang alisin at isang tabi ni Celine ang kanyang nararamdaman. Dahil buo na ang kanyang pasya na pagbayarin lahat ng umapi sa kanya. Inilapag ni Celine ang totoong DNA test result mula sa ospital kung saan nagpagawa si Hailey. Matapos ay pinahid niya ang kanyang luha. Ano to? Gulong-gulo na ani Rico. Sa katunayan yan, alam ko naman na hindi mo anak si Hera. Ani Celine. Ano? Gulat na ani Rico. Alam ko. Kung ganun, bakit mo to ginawa sa akin? Ani Rico. Dahil hindi mawawala ang sakit ng loob ko kapag hindi kayo nakulong ng babae mo. Satisfying, hindi ba? Gumawa ka ng paraan para makalabas. Ngunit gagawa din ako ng paraan para hindi mo yun magawa. Tumulong muli ang luha ni Rico. You fail me as your wife. You fail your own flesh to be his or her father. Hindi ko malang nalaman kung babae ba siya o lalaki. Kung sana sinabi mo sa akin noon ang problema, baka may sarili na tayong anak at masaya ang ating pamilya. But you choose to leave me. You choose them over me. At ang mga taong pinili mo ay hindi ka din naman kayang piliin sa huli. Tapos na ako sa inyo ni Hailey. It's time to face my mother-in-law. Anong balak mo kay Mami? Wait for my answer, Rico. Ani Celine. Bumilang lang ang araw at nagkaroon na naman ng bagong bisita si Celine sa kanyang opisina. At ito ang kanyang dating biyanan na halos magwala papasok pa lang ng kanyang pinto. Ibinato nito sa sahig ang kristal na nabili dahilan para magkahiwa-hiwalay ito. Kagagawan mo na naman? Ibalik mo ang pera ko. Peke yan. Aanhin ko yan. Anang ginang kay Celine. Ganyan ba talaga palagi ang reaksyon mo tuwing magkikita tayo? Nakakadismaya naman. Wala akong pakialam. Ani to kay Celine. Ibalik mo ang pera ko, ngayon din. Ipapaalala ko sa iyo na hindi na ako ang dating Celine na kilala mo. Marami na nagbago at kung naloko ka man tungkol dyan, ay wala na akong magagawa. Puwisit ka? Talagang wala kang balak na tigilan kami ng pamilya ko? Oo, wala. Hindi kita patatahimikin. Sisiguruhin ko sa'yo na hanggang sa huling hininga mo ay pagsisisihan mong lahat ng ginawa mong pang-aapi sa akin. Kinuha ni Celine ang kanyang telepono at kaagad na tumawag sa mga gwardya upang ilabas sa kanyang opisina ang dati niyang biyanan. Kalagkarin niyo yan palabas at mula sa araw na to ay ayoko na makikita pang muli ang mukha niyo sa loob ng kumpanya ko. Ani Celine. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Pakiusap! Ibalik mo ang pera ko! Nagmamakaawa ko sa'yo!
Bigla ay parang naging tupa ito na napakaamo. Baka mapatay ako ng asawa ko sa oras na malaman niya na naubos ko ang pera namin at naibili ng peking kristal na to. Naglulumuhod na wika ng ina ni Rico. Wala akong mapagbebentahan yan, kaya't pakiusap, ibalik mo ang pera ko. Kanina'y para kang napakatapang na lobo. Ay mali, aso pala. Asong tahol ng tahol. Ngunit ngayon ay para kang santo na hindi gumagawa ng kasalanan. Nasaan bang papalitan ko dyan kung binasag mo na? Tumatawang nasabi ni Celine. Siyang-siya na makitang nagmamakaawa sa kanya, ang taong dati ay tumatapak-tapak lamang sa kanya. Ilabas niyo na yan! Saad pa ni Celine. Pag-uwi ng ginang ay hindi na maipinta ang mukha ng asawa niya. Ang mini vault nila na pinagtataguan ng pera ay nakalabas na nooy kinakainan ng kaba ang ginang. Nasaan ang laman nito? Anang ama ni Rico. Ricardo, ano kasi? Hindi na malaman ng ginang ang kanyang sasabihin. Sagutin mo ako! Anang ama ni Rico. Mahal, binili ko yung... Hindi na nakaimik ang ginang nang malakas siyang sampalin ng asawa. Ito ang kauna-unahang pinagbuhatan siya nito ng kamay. Siguro ay dahil nasagad na ang pasensya ng ama ni Rico. Bakit mo ko sinaktan? Hindi makapaniwala na anang ina ni Rico. Nangilid ang luha ng ama ni Rico nang tumingin sa asawa. Gaano ka ba kasama? Umiiyak na anito. Sagad na ba sa kasamaan ng puso mo? Alam mong naka-invest ang lahat ng pera natin. Batapos ay gagalawin mo yun? Inintindi kita. Mahal kita eh. Pinagbigyan ko lahat ng hiling mo. Ako, natanong mo man lang ba ako kung kamusta ako? Kung okay lang ako sa mga ginagawa mo? Kahit minsan ba sumagi man lang sa isip mo na may nararamdaman din ako bilang asawa mo? Bilang biyana ni Celine at ama ni Rico? Mula nang maikasal tayo ay naging sunod-sunuran na lamang ako sa lahat ng gusto mo. At ito ng panahon upang itigil mo yan. Sinusumbatan mo ba ako? Dapat ba hindi? Kunot ang noo na anang ama ni Rico. Ngayon, saan tayo kukuha ng pera para mailabas si Rico? Napakamalas ng anak ko dahil ikaw naging ina niya. Bakit ba napakamakasarili mo? Wala na ba talagang mas mahalaga sa iyo kundi ang sarili mo? Anito, tsaka iniwan ng asawa sa sala. Nooy tila ba binagsaka ng langit at lupa ang ginang. Tila ba mas ngayon niya naiintindihan ang salitang karma sa lahat ng ginawa niya kay Celine. Para bang wala nang natira sa kanya, maging ang asawa niya ay tinalikuran na rin siya. Napasalampak ang ginang. Samantala, habang lumilipas ang araw ay mas nakikilala ang pangalan ni Celine. Naging ambassador na din siya ng mga matataas na brand dahil sa kasikatan. Lahat din ng mga naliligaw sa kanya ay binabastad niya. Habang si Hera naman ay lumalaking mabait na bata. Bagaman ang mga magulang nito ang nagtaksel sa kanya, ay walang plano si Selena, ibaling dito ang kanyang galit. Tita pa nga ang pinatawag niya kaysa mami dahil batid niyang oras na makalayo si na Hailey ay kukunin siya ng mga ito sa kanya. Ang patibong niya na pasakitan si Hailey ay para bang sa kanya nababaling. Dahil sa tuwing iisipin niya na kukunin si Hera ng mga magulang niya, ay ganoon na lamang kung sumakit ang kalooban ni Celine. Dahil na-attach na siya sa bata, lalo at katakatabi niyang matulog. Ang busilak na puso din ni Celine ang siyang dahilan kung bakit mahal na mahal siya ni Hera. Nagdaan pang mga taon hanggang sa mag-anim na taon na si Hera. Mami tita, umiiyak ka po ba? Ani Hera nang pasukin siya nito sa kwarto. Hawak ni Celine ang picture ni Hera. Babalik na sila mami at daddy mo. Hindi na kita makakasama. Ani Celine habang iniipit ang ilang buhok sa likod ng tenga ni Hera. 6 na taon kasi ang naging sentensya nila Rico at Hailey. Hindi na po ba tayo pwedeng magkita? Ani Hera kaya umiling si Celine. Hindi na baby. Bawal na.
Humahagulhol si Celine at niyakap siya ni Hera. Tumahan na po kayo. Hayaan niyo po. Kapag po lumaki ako, uuwi po ako sa inyo. Gusto ko din po kayong makasama. Ani Hera. Umiling si Celine. Hindi pwede, baby. Sila ang magulang mo. Kaya't marapat lang na sila ang alagaan mo at pagtuunan ng pansin. Kalimutan mo na ako. Ani Celine, kahit na lamang napakasakit na sambitin iyon habang hinahaplos ang likod ng ulo ni Hera. Hindi po. Uuwi po ako sa inyo. Hindi ko po gagawin yon. Ani Hera. Sige na. Igagaya ko ng mga gamit mo. Ipapahatid kita sa lolo't lola mo. Ani Celine. Si Hera ang totoong dahilan kung bakit nakalimot si Celine sa pangungulila sa kanyang anak na namatay. Pinahatid ni Celine si Hera sa mansyon ng mga lolo't lola niya. Isang linggo na din noon na nakakalipas mula nang makalaya si Hailey. Nag-asikaso din si Celine dahil balak na nilang magstay ng daddy niya sa Siargao na malayo kay Hera. Sigurado ka ba na sa ganitong paraan mo gustong magkahiwalay kayo ng anak-anakan mo? Hanggang ngayon ay suportado pa rin ang daddy ni Celine sa kanya. Mas maigi na po ito, daddy, dahil kung magpapaalam po ako sa kanya ng mas maayos, ay mas mahihirapan po kami maghiwalay. Ani Celine habang nakasakay sila sa kotse. Pagdating sa airport ay kaagad silang naglakad ng mag-ama. Hila-hila ang kanilang maleta. Ang sekretary na ng kanyang daddy ang binili na ni Celine na mag-asikaso ng mga negosyo. Dahil sa 6 na taon ay dito niya lamang iginugol ang kanyang sarili, ay tingin niya ay ngayon na ang panahon upang ipahinga niya ang kanyang isipan at ang kanyang sarili. Malapit na sila noon sa sasakyang eroplano nang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng batang babae, dahilan para mapalingon silang mag-ama sa kanilang likuran. At noon nga ay naroon na si Hera na mugtong-mugto ang mata at nagtatatakbo palapit sa kanila. Kasunod ang sekretary ng daddy ni Celine. Hiniling kasi nito na kahit sa huling sandali ay makita si Celine matapos ipagtapat na lilisanin na nila ni Celine ng Manila. Hera anak, bakit ka narito? Nag-aalalang ani Celine. Umamin po kayo sa akin. Makulit po ba ako? Matigas po bang ulo ko? Yun po bang dahilan kaya hindi nyo sa akin sinabi na aalis na kayo? Ayaw nyo na po ba sa akin? Luhaan na ani Hera, kaya't hindi na din napigil ni Celine mapaiyak. Hindi baby, kahit kailan, hindi kita aayuan dahil mahal kita. Pero sa ngayon ay kailangan na nating maghiwalay dahil nandyan ang mga magulang mo. Umiiyak na ani Celine. Ayoko sa kanila, ikaw ang gusto ko. Ikaw nga po ang kasama ko sa paglaki ko eh, kaya't ikaw ang gusto ko. Kung mahal nila ako, bakit nila ako iniwan sa'yo? Ikaw lang ang nagmamahal sa akin, tita mami. Listen baby, may mga bagay na hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Mag-focus ka sa buhay mo. Tulad ng mga sinasabi ko palagi sa'yo, huwag na huwag kang mga apak ng damdamin ng iba para lamang sa ikasisiya mo. Naiintindihan mo ba? Umiiyak na ani Celine. Tumango si Hera. Tita mami, huwag mo kong kakalimutan ha. Kapag po big girl na po ako, gusto ko pa din kayong mayakap at makatabi sa higaan. Tita mami, pagpasdan mo po ang mukha ko. Baka kasi kapag umuwi ako sa'yo, hindi mo na po ako makilala. Hindi mangyayari yon. Sige na, hihintayin kita na lumaki. Ani Celine, tsaka isinenyas na ilayo na si Hera. Masakit man sa kalooban niya na iwanan si Hera, ay wala siyang magagawa dahil hindi niya naman ito anak. Kaya din minabuti ni Celine na tigilan na ang kakapahirap sa mga Crowell ay dahil din kay Hera. Ayaw niyang kamulatan ni Hera ang masamang pinagagagawa ni Celine sa tunay nitong mga magulang. Handa ka na? Nakangiting anang daddy ni Celine. Anak, alam kong maayos na ang kalagayan ng puso mo. Ngunit hangad ko pa din na sana ay tuluyan ka ng makalaya sa bangungot ng nakaraan mo. Inaangkla ni Celine ang kanyang braso sa braso ng kanyang ama. Ang mga pagpapahirap niya mula sa dating biyanan
at sa taksil niyang asawa ay sapat na upang makalaya si Celine. At sa 6 na taon na nakasama niya si Hera ay naging maayos naman na ang takbo ng buhay niya. Kaya't sa palagay niya ay handa na din siyang magsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar upang mas makalimutan na ang mapait na nakaraan dito sa Maynila. Ang iniisip niya na lamang ay ang araw na muli silang magkikita ni Hera. Nararamdaman niyang balang araw ay bibisitahin siya nito. Wakas,